Mga kapatid, nung seminarista po ako, nahilig po ako magbasa ng pocket books. Ang mga pocket books po na aking nababasa yung mga Tom Clancy, Jack Higgins. So, kung ayun yung aking binabasa tungkol po sa mga gera-gera po yun, ayan. Isa po sa mga pocket books sa aking nabasa ay yung sulat po nga po ni Jack Higgins na The Eagle Has Landed. Yun yung title. After ng libro na yon, merong isang libro na naman siyang sinulat, mga 1936, na ang title naman po ay The Eagle Has Flown. Yan. Doon sa Eagle Has Landed, meron pong isang linya doon na talagang tumatak po sa akin. At ano yung linya na yun? Sinabi ni Jack Higgins, sabi ng author ay, "Nobody told me that it is lonely at the top." Walang nagsabi sa akin na malungkot pala doon sa tuktok. Totoo naman po yun, di ba? Kapag narating nyo na po yung rurok ng posisyon o ng tagumpay, ibig sabihin nun, tinalo nyo na lahat ng mga tao na inyong kakumpetensya para marating lamang po yung tuktok. Only to find out that after you are enjoying all the perks, all the privileges, makikita nyo yung sarili nyo doon sa tuktok, mag-isa. And then, you have to protect that position. Kasi maraming mga tao ang gustong kunin yung posisyon na yun. Pero ito yung punto. Tayo po ay pinalaki with this default na dapat tayo ay maging number 1. Di ba? Natatandaan niyo po, sino ang gustong mag-settle sa number 2? Sino ang gustong mag-settle sa number 3? Laging ang sinasabi sa atin, the best place is to be doon sa top 1. Di ba? Dahil parang iniisip natin, pag hindi ka top 1, mas konti ang importansya na pwedeng ibigay sa iyo. 2 weeks ago, meron nagpadasal po sa akin, isang nanay, "Father, ipagdasal mo naman yung anak ko kasi magte-take ng board exam, civil engineering licensure examination." Sabi ko sa kanya, "Sige, pakisabi sa anak mo na wag nang yung katulad ng sinasabi ko, wag nang pangarapin ang top 1. Ipagdadasal natin na makapasa. Wag lang top 1. Nung lumabas ang examination, hindi siya naka-top 1. Masama ang loob sa akin. Yung pala kasi, ang gusto ng bata ay talaga makakuha ng Latin honors. Parang sinisi pa ako. No? Parang sinisi pa ako. Kasi ang gusto niya talaga sa buhay ay maging top. Imagine, pumasa na siya ng exam, hindi pa masaya. Somehow, that is also our wiring. Gusto natin, we are there on the top. At syempre, kapag ikaw ay nandun sa tuktok, syempre, kaugnay doon yung pagkita ng pera. Totoo. Ayan. Kaya kung hindi ka na nandun sa top, mga kapatid, sa tingin mo, mga tao, sa tingin mo, lalapit pa sa'yo. Minsan, makakalimutan ka na nila. Tingnan niyo po, sinabi ni Father, isang pare, sabi niya, money is relative. Ano yung ibig sabihin niya? Kapag maraming pera ka, marami kang kamag-anak. Pag wala ka ng pera, tingnan nyo, mag-text kayo sa kanila. Anong sagot nila sa iyo? Who you? We take importance on those things. Pero at the end, pag wala na yun, pag wala ka na sa posisyon, pag wala ka na dun sa top, parang nawawala na rin yung importansya at talaga ng buhay. Why I am saying this? It is because sa first reading na ating napakinggan, it is good that God has placed someone above us to be our leader. Someone to be at the top. Bakit? Bakit ko sinasabi ito?
Sa unang pagbasa, merong pagtatalo na nangyari. Alam niyo kung ano yung pinagtatalunan sa unang pagbasa? Kung maliligtas ba yung mga taong tuli, yun yung pinagtatalunan nila. Kung sino ang tuli at sino ang hindi. Yung tuli, maliligtas. Yung hindi tuli, hindi magliligtas. It is good that God has placed someone at the top. Yun nasa Jerusalem. And when Jerusalem has spoken doon sa unang pagbasa, it cleared the air. Okay na, tama na ang pag-uusap. Ito yung sinasabi ng Diyos. Sa ating pananampalatayang Katoliko-Kristyano, it's good that God has placed hierarchical order. Ayun nga lang, kakatapos nga lang po ng pagpili ng Santo Papa para sa simbahang Katoliko. Pero tignan nyo ha, ang galing. Sino ang pumipili ng Santo Papa? Hindi yung kamag-anak mo. Di ba? It is not who is popular. Di ba? Kayo gusto po natin, sana si Cardinal Tagle ang maging Santo Papa. Yun yung pangarap natin, yun yung ninanais natin. But being a Pope is not a popularity contest. Yun nga ipinasok sila sa isang kwarto na kung saan walang mag-iimpluwensyang outside element and forces so that being there inside the Sistine Chapel, they would listen not to anyone else but to listen to the promptings of God. You see? And God and we as a church trust the process at sila ang inilagay doon bilang nasa taas natin. Di ba pag mayroong kaguluhan sa simbahan, laging mag-i-issue ng statement ang Roma. And when Rome speaks, tapos na ang usapan. Di ba? Yung dictum na sinasabi, Rome has spoken. Pag Rome has spoken, tapos na. Yan na yun. Yan na yung pinapasabi ng Diyos sa atin. Naalala ko tuloy, alam niyo po ba, meron pong isang bagay na sinabmit ang simbahan ng Pilipinas. Ang issue po na gusto nating pasolusyonan sa Roma ay ito. Matatawa kayo. Kung pagkatapos daw po ng consecration, kinakailangan po bang manatili sa pagluhod o kinakailangang tumayo na? Di ba? Napapansin niyo yung pagpupunta kayo sa ibang simbahan, bakit yung mga tao nananatiling nakaluhod? Sa simbahan namin, pagkatapos ng consecration, tayuan na. So, anong gagawin mo? Dahil nakaluhod sila, luluhod ka rin. It is creating a confusion. Ano ba talaga ang tamang rubrics sa simbahan? Alam niyo po, sabi na Roma, yung mga pari doon, di pa yung Rome mismo, yung mga pari lang na nandoon. Alam niyo sa Pilipinas, there are more pressing issues. At ano ang pinag-aawayan? Ang pinag-aawayan ng mga obispo kung ano bang tama, nakaluhod ba o nakataya? Parang ganito lang yan Ano ba ang tama sa Our Father? Nakataas ba ang kamay o ang yung mga palad ay nakaklasp? Ano daw ba ang tama? Maiinis talaga kayo. Dahil yung mga tao nakaganyan, hinuhusgahan yung mga nakaganon. Yung mga nakaganon naman, hinuhusgahan yung mga nakaganyan. Ang tanong, ano ang tamang posisyon? Nagsalita ang CBCP kung ano ang tama. Alam nyo kung ano ang tama? Parehas tama. Parehas may tama. Dahil nakakalimutan ng mga tao kung ano ba ang ibig sabihin ng posisyon sa pagdarasal. Ito po yung description kung bakit pinayagan ng pagtataas ng kamay at pagklas ng kamay. Kung saan ka komportable na maramdaman na ikaw ay anak ng Diyos, yun ang gawin mong posisyon. Kasi nga naman, nakataas ka ng kamay na ganyan, hinuhusgahan mo naman yung katabi mo. Nagdarasal ka ba talaga? O ikaw ay isang gwardiya naghihintay kung sino ang mali? Yung iba naman nakaganyan, ay nako, hindi aral yung katabi ko, nakaganon pa rin. Kaya nagsalita ang CBCP.
Ano ang tamang posisyon? Ang tamang posisyon ay kung saan mo mararamdaman na anak ka ng Diyos. It is good that God has placed someone on the top to guide us, to tell us what is right and what is wrong. Amen? Idudugtong ko sa pangalawang pagbasa. Bakit? Sa pangalawang pagbasa, dinescribe yung langit. Diba? Ilang haligi, may nagliliwanag, wala ng araw, wala ng bituin, wala ng buwan, dahil ang liwanag ay manggagaling sa kalwalatian ng kordero. It has described heaven. My dear brothers and sisters, second point ng aking homily. Ano man ang mangyari, ano mang kaguluhan, ano mang pagtatalo, ano mang kalituhan, ask yourself, what is the goal? What is your goal in life? Para saan ang ginagawa mo? Para saan? Make sure na ginagawa mo yan para ikaw ay makarating sa langit. Doon sa lugar na dinidescribe ng pangalawang pagbasa. Dahil kung hindi yan paraan para ikaw ay makapunta sa langit, lahat ng ginagawa mo, lahat ng bagay na pinagpapaguran mo ay mawawalan ng saysay. Naalala ko tuloy yung kwento ni Father Dave Concepcion. Siya ay naimbitahan na mamagitan sa dalawang magkapatid na nagtatalo tungkol sa mana. 4:00 nagsimula yung meeting at pagkaharap ng dalawang magkapatid, nagbalitaktakan na kung kanino mapupunta itong manang ito, kanino mapupunta itong manang ito. At nung dumating ang asawa ng dalawa, lalong gumulo ang pag-uusap. Imagine, 4:00 nagsimula, 6:00 ng hapon, hindi pa nagsasalita si Father Dave Concepcion. Kaya sabi niya, excuse me, pwede ko magsalita? Sabi ni Father Dave Concepcion. Alam niyo, sabi ng mga kapatid, ay salamat, magsasalita na rin si Father Dave. Sabi ni Father, paano ako makakapagsalita? Balitaktakan kayo ng balitaktakan dyan. Gutom na ako, hindi niyo ako bigyan ng kape. Kaya sabi niya, ito lang ang masasabi ko. Marami na kayong nasabi sa isa't isa. Marami na kayong gustong makuwang mana. Pero ito po sana ang aking dasal. Kung ano man po ang makuha nyo, ano man po ang mamana nyo, sana madala nyo yan sa impyerno. Alam nyo, nagalit yung magkapatid. Father Dave, ano ba naman yung sinasabi mo? Bakit sa impyerno? Sabi ni Father Dave, kasi sigurado ko, yung pinag-aawayan nyo, hindi nyo madadala sa langit. Iiwan nyo lahat yan. Pero dahil nagbabalitaktakan kayong magkapatid, wala kayong pagmamahal at pagbibigayan, saan kayo mapupunta? Sa impyerno. At ang panalangin ko, sana yung dahilan ng inyong pag-aaway, madala nyo doon. Ayun, pinauwi si Father Dave. Isang kwento pa. Ay di ko alam kung kilala nyo si Howard Hughes. Si Howard Hughes, isang sikat na businessman yan. Maraming pinatayo na mga building sa Las Vegas. Kaya sinabi, isa siya sa planner or great architect ng Las Vegas. Hindi siyang nag-design, pero dahil marami siyang building doon, strategic yung kanyang nilagay, sinabi na isa siya sa dahilan kung bakit ang Las Vegas ay Las Vegas ngayon. Hindi lang siya businessman, isa rin po siyang pilot at marami siyang mga record-breaking na pagpapalipad ng eroplano. At hindi lang yun, isa rin siyang movie director. Marami siyang mga pinalabas na mga pelikula. Should we say, isa siyang tao na talagang napakagaling. At dahil sa kanyang galing, itong si Howard Hughes ay talagang has created a business empire na pagkalaki-laki. So much so, noong 1976, nung siya ay namatay, siya ay merong asset at pera na $3.2
tama ba ako? O 2.3 billion, 2.5 billion dollars in 1976. Ang dami noon. Ang dami noon. 2.5 billion, 1976 pa lang ito ha, dollars. Kaya kung kukumputin daw yung 2.5 billion sa makabagong panahon, hindi yan bababa sa 14 million to 55 billion. Ganon kalaki ang kanyang pera. Ito yung problema. Wala siyang pinagmanahan. Merong mga nagsabi, nakatanggap ako ng mana galing kay Howard Hughes. At sino yung umaapila? Yung kanyang driver. Oo. Ito yung tinatawag, very controversial ito, the Mormon's will. Bakit? 1/16 daw ng pera o yaman ni Howard Hughes ay ipinamana doon sa driver. Ang problema, hindi na notarize yung last will and testament. Kaya hanggang ngayon, pinag-aawayan pa rin. Ngayon, noong mga panahon na yon, tinanong, magkano ba talaga ang naiwan ni Howard Hughes? Tinanong yung kanyang abogado. Ito yung sagot. How much he has left? Ang sagot, he has left everything. Naiwan niya lahat. Ganong karami man yon, naiwan niya lahat. Nakakainis, no? Pinagpaguran niya yon. Bunga ng kanyang talino, pero iniwan ang lahat. Pero mga kapatid, ito yung tanong hindi naman masama na yumaman. Pero ang tanong, saan mo ginagamit yung yaman na yaan? Yan ba ay magdadala sa iyo sa langit? Tanungin niyo yung sarili niyo. Yung ginagawa ba natin dito sa lupa, magdadala sa iyo sa langit? Dahil ang buhay natin dito sa lupang ibabaw, maikli lang yan ha, maikli lang. Sabi ng Biblia, 70 years. Sino po ang lagpas ng 70 years dito? Taas ang kamay. Wala pang 70 dito? Ayan, 3 lang ang 70 years. 4. Yung iba ayaw umamin. Halatang-halata naman. 70 lang daw sabi ng Biblia and 80 para sa mga malalakas. May 80 na po dito, taas ang kamay. Wala rin gustong umamin. Mga mukhang 80 na kayo. Hindi, joke lang po. Oo. Pero sabi ng Biblia, but most of them are emptiness and pain. It passed swiftly. Napakabilis lang yan. And they are gone. 80 years, kala mo, pagkatagal-tagal, maikli lang yan. Hindi ko alam kung gano'ng kahaba ang buhay na gusto nyo. Sister, gano'ng katagal ang gusto mo? 100, gusto nyo po. Ayaw nyo nang umabot ng 100. Meron daw po matatanggap na 100,000. Oo. Nung ako ay mga 33, 34 years old, pari na po ako noon. Paulit-ulit kong sinasabi sa kapatid ko na 40 lang, masaya na ako. 40 years old. No, alam nyo, pag naging pari kayo, alam nyo, parang na-enjoy nyo na lahat, di ba? Sabi ko, pag 40, okay na ako. Masaya na ako. Ginawa na akong pari ni Lord, no? Meron na ako mga narating. Ayan. Alam nyo, nung nag-edad 40 ako, sabi ko Lord, kay Lord Lord, wag muna. Wait lang po. Ayan. Awa ng Diyos, binigyan niya pa ako ng 4 na taon na sobra. Ayan. 44 na po ako. Pero hanggang saan? Itong maikling buhay, sana gamitin natin para tayo ay makarating sa langit. Makarating sa langit. At paano tayo makakarating sa langit? Sa mabuting balita, nagbilin ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbilin. At ano yung kanyang bilin? Mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin. Sa lahat. Kung hindi mo man alam kung ano ang tama at mali at mayroon conflict, choose the most loving thing to do. Malalim yun.
Kung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo dito sa lupang ibabaw, siguro, tama ang gagawin mo if you will choose to love. Piliin mo yung mga bagay na ikaw ay magmamahal. Hindi yung mga bagay na sentimental, romantic love. Hindi. Ano yung love? The minimum is to do the commandment of God. Pero you want to be perfect, love one another. Ayun yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, umibig ka sa iyong kapwa. And this love sa pagsunod ng sa kanyang utos will result to something. At ano yun? Kapayapaan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-alala. Iwan ko sa inyo yung kapayapaan. At ano tong kapayapaan na to? Hindi niya sinabi ko ano yung kapayapaan na yon. Pero sinabi niya kung ano ang hindi kapayapaan na ibibigay niya. At ano yon? Yung hindi yung kapayapaan na ibibigay ng mundo. No. Yung kapayapaan na nagagaling sa Diyos. Sabi ni Saint Augustine, it is the serenity of the mind. It is the simplicity of the heart. It is the tranquility of the soul. Yun yung kapayapaan na magdadala sa atin, na magbibigay sa atin ng tamang pamumuhay dito sa mundong ibabaw at magdadala sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. Now the question is, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pag-aalala at pagkalito, I would like to leave you a prayer. Isang panalangin na talagang para sa akin effective at effective rin sa nakakarami. At ano yon? The prayer of serenity. And I will end my homily with that prayer. Sabi ng prayer of serenity, O God, grant me the serenity to accept the things that I cannot, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Amen.